Dati 'di ba nung binati mo si Camille Prats kasi 'di ba parang, Oo, direktor oo. na si John Prats Si John alam mo, tapos yun nga binash ka ng mga tao because kasi 'pag sinabi mo, 'pag tingin mo ron, trending ka na, hindi mo alam kung bakit. Oo. Ayoko nang banggitin, baka mag-trending na naman ako. So, kumusta si Kuya Kim at ang relasyon ni Kuya Kim sa mga host ng It's Showtime? Nagkaroon kami ng misunderstanding ni Vice noon over Karil. Because I really meant nothing. Walang mali siya yung pagkasabi ko. But since nandiyan na yan, at apoy na, wala na, nandiyan na yan. Bilang ama, Kuya Kim, so I'm sure nag-alala ka dun sa iyong anak. Abay, oo. Ito na ba siyang anak ko at ang buong pamilya ko sa buong mundo? Ito kasing anak ko si Eliana, OG. Aktivista. Actually, magkaiba kami ng stance eh. Hindi ko alam siya ang leader. Siya ang nagsasalita sa press. Alam mo naman, gera yan. Sinampol siya. Wala namang hindi nakakakilala sa kanya. Kahit i-research nyo. Si Kuya Kim, Kuya Kim. Odds! Oo. Isang malaking karangalan at napakasaya ko nung tinawagan mo ako at sinabi mong gusto mo akong guest. It's my 20th year na ako sa TV eh. Wow! At naalala mo yung morning show natin, Magandang Umaga Bayan. Doon tayo una nagkasama. Doon tayo una nagkasama with Tintin and Julius, di ba? And then I remember, pagpasok ko noon, ang call time natin noon, mga alas 4 ng umaga eh. Excited akong pumasok at lagi kita nakikita. Ikaw palagi. So, party ka ng mga early days ko on television. At I remember, OG after Magandang Umaga Bayan, naging Magandang Umaga Pilipinas na, tinatawagan kita after every show. Ano yun, mga alas 7, alas 8 ng umaga, humingi ako ng feedback sa'yo kung kamusta ang performance mo. At binibigyan mo ako ng feedback. Si OG po, isa sa mga nag-training po sa akin yan nung bago ko sa television. Totoo! Kasi bagamat... alamat naman ang dating ko. Totoo naman, OG. Alamat ka na naman talaga. Hindi, nakakatuwa kay Kuya Kim kasi open na open siya sa ganyan na anumang kritisismo, kaya niyang tanggapin. At pag na-realize, oo nga may point, hihingi pa yan ng sorry, tapos i-acknowledge ka pa niya. So, ganun si Kuya Kim. Ba't ka ganun, Kuya Kim? Kasi kahit Kuya Kim na siya, nagkakamali ka pa rin ba? Aba, syempre naman, OG. Meron ba naman taong hindi nagkakamali? Ang laki nga ng pressure sa akin kasi nung ang pinalitan ko si Ka Ernie Baron. Si Ka Ernie Baron, hindi pwede magkamali. Kasi walking encyclopedia, laging tama. So, ang expectation sa akin ng tao, hindi rin nagkakamali yan. Imposible. Meron ng taong hindi nagkakamali. So, I make mistakes. Pero ito na lang ang sinasabi ko eh. Ang Facebook, di ba? Ganda-ganda niyan, sobra. Yung Facebook, nagsimula yan 1.0, 1.5. Yung version 2.0, nasa version 30 na yata yan eh. Yung Facebook na sobrang ganda, every year, ina-upgrade yan, pinapaganda. Ganon din dapat ang tao. Like si Kuya Kim, I'm on television, I've been on television for 20 years, pero kinakailan mag-improve. At paano malalaman ng kailangan mong improve kung hindi ka nakikinig sa feedback? So, syempre, tumatawag ako sa mga taong mas matagal na sa akin sa industriya. Pareho mo, may mga mentor ako na tumutulong sa akin at nagko-correct sa akin kung ano dapat yung gawin. Kasi para lagi kang gumagaling. Kumbaga, expertise mo na yan, Kuya Kim, no? Doon ba sa mga katulad ng mga, alam niyo ba, doon ba may mga nagko-correct sa'yo? Uy, mali yung sinabi mo. Marami, OG. Marami. At may mga tao talaga, ng hobby talaga, maghintay na magkamali ako. Hindi, ngayon, nowadays, oo. Diba? Tama yan. Ay, kailan kayo magkakamali si Kim? Lalo na sa X, lalo sa Twitter. Pag nagkamali ka sa X, nako, 3 araw kang trending. Ganon nowadays. Nung panahon natin when we started, OG, wala pang ganon. Wala pang Facebook nun eh. Oo, actually, kahit nga ano sabihin mo sa ere, hindi ka naman nako-call out. Hindi ka nako-call out. Ngayon, mga sensitive na, mga praning na Instant. mga tao ngayon. You get called out 2 minutes after you say it. 2 minutes after you say it, meron na kagad. Lalo na sa Twitter, lalo na sa X. Pag sinabi mo, pag tingin mo ron, trending ka na. Hindi mo alam kung bakit. Minsan nga may nasabi ako tungkol sa kung anong bagay. Ayoko nang banggitin, baka mag-trending na naman ako. Nasa Amerika pa ako. Natulog lang ako. Binanggit ko, ang ganda-ganda nung sinabi ko tungkol sa science. The scientific explanation behind something. Yun na lang. So, sinabi ko, bakasyon ako sa Amerika. Paggising ko sa umaga, dami kong mga missed calls sa mga kaibigan at sa mga boss na GMA na ako noon eh. Tinawagan ko, buksan mo ang Twitter. So, naku, tinignan ko, trending number 1 ako. Dahil doon sa sinabi ko. Yung sinabi ko, science yun eh. Pero maraming hindi natuwa doon sa sinabi ko, nag-trending. So, hinayaan na lang. Hinayaan mo o humingi ka ng sorry? Sinabi ko ganito, what I said was based on these links.
Okay. Itong mga link na credible, galing sa mga ospital yan at galing sa kung anong mga eksperto. I merely quoted, but since I hurt your feelings, I apologize for hurting your feelings. Yung pagsusorry naman, hindi nangangahulugan na mali ka eh. Pwede kang mag-sorry dahil nakasakit ka, whether you like it or not. Doon ako nag-sorry. Pero doon sa sinabi kong mga facts, those are facts. Those are based on science. At marami pang iba, hindi lang doon sa Twitter. Marami pang mga instance. When you say sorry because nakasakit ka. Yun lang yun. Hindi mo kailangan sabihin mali ako. Pero syempre, Kuya Kim, ikaw pag nag-tweet ka or nagko-comment ka, meron sila natatagpuan, uy, sinabi ni Kuya Kim yan. Dati, di ba, nung binati mo si Camille Prats, kasi, di ba, parang director na si John Prats. Tapos, alam mo, binash ka ng mga tao because... Kasi ang problema sa Twitter, OG, you're only able to say whatever you want to say in a few words. Nawawala ang context. Kasi ang context naman, nung sinabi ko na yun, sabi ko, sanay kasi si John ng action at ng taped. Serye ang ano niya, probinsyano ang linya niya eh. Ang ibig ko sabihin na masakit, baka sumakit ang ulo mo kasi live show yan. Dahil yung panahon ni Bobet, masakit ang ulo niya palagi. Dahil mahirap ang live show. Ibang skill set. That's what I meant. Not to put down my colleagues. Mahal ko yung mga yan eh. Not to put them down. Pero ganun ang interpretation. Pero nung una, hindi mo naisip na baka ganun na maging interpretasyon nila. Hindi ko naisip. Dahil kung naisip mo yon, hindi ko sasabihin. Kung naisip, hindi ko gagawin. Si Camille kasi dahil may show kami noon eh, yung Mars Pamor, ganun ang usapan namin. Ang sarap kasama niyan eh. Tsaka open kami niyan. Alam ko buhay ni Camille, ni Cams, at alam niya yung buhay ko. At ni Iya, small group kami niyan eh. Before every taping, meron kami sharing. Ganun kami mag-usap. Pero of course, iba pag nilagay mo sa social media dahil na may misinterpret. Lalo na pag wala sa mood, yun nagbabasa. Di ba? Maraming mga taong galit. Panahon ng pandemya yan. Noong panahon ng pandemya, kagagaling pa lamang, pawala pa lamang ang pandemic. Galit lahat ng tao ng pandemic. Very sensitive. Makanti mo ng kaunti, abay parang boom! Mabilis magalit. Hindi, napakahirap ngayon mag-post kasi nire-relate nila yon sa kasalukuyang issue. Di ba? Sasabihin, Cloud chasing. Ganon. Palagi may mga term na ganyan. But again, it's par for the course. Ganyan ang mundo ngayon eh. What are we to do? Yun ang usapan. Kasi mahirap mag-react eh. At mahirap pakisali sa usapan. We just have to be, you and I, dahil napakalaki ng binigay sa ating kapangyarihan, dahil tanyag tayo, dapat salt and light na lamang tayo. As much as possible, I try to bombard my social media with positive things. Whether you like it or not, at least yan ang binibigay. Puro positibo lang, positibo. Kasi basa ko sa Kuya Kim, no? Every time you say sorry, every time you apologize, parang, si Kuya Kim ayaw ng away. Ayoko talaga ng away. Ayaw niya ng bardagulan. Ayoko. Hindi ako fighter. Lover ako. I'd rather talk and compromise rather than pakipagbanggaan. Hindi ako ganun eh. Ang tatay ko fighter. Ako hindi. Lover ako. So how do you deal with the bashers? I just let it pass. Whether tama ka o hindi ka tama, pag nagsalita ka, talo ka pa rin eh. Sabi nga nila, much is expected from those who have much. Tayong nasa TV at tayong celeb, it's par for the course for us eh. Kinakailangan palipasin mo na lang. Lilipas naman. Pagkatapos ng 2-3 araw, tapos na yan at may bago na naman. May bago na naman binabash na hindi ikaw. Pagdating ng mga 6 months, 7 months, ikaw na naman. Malilipasin mo na naman. May bago na naman yan. Pero alam mo, if there's one thing naman about social media, kung binabash ka ngayon, pag tama ang sinabi mo in a few months, sa'yo naman yan. Pwede lamang kung paid troll ha. Yung mga paid troll, whether you like it or not, talagang titirahin ka niyan eh. So, panapanahon lang yan. Base nga doon sa sinasabi ko sa ABS, nandun pa ako, ang buhay ay weather lang. Merong weather na maganda, merong weather na hindi. Because we are in the public eye, tanggapin na lamang natin. Ano yung matatandaan mo, Kuya Kim, na ipinost mo nang hindi mo makakalimutan dahil yun ang nagpa-realize sa'yo na mali ka o paninindigan ko to kasi yun ang totoo? Siguro yun, yung kay Camille. Yun, kasi I meant nothing. I meant no harm. But na-tsempo kasi nakalilipat ko lamang sa GMA7 nun. So very sensitive pa yung mga kapamilya natin na ba't umalis ako. So it was interpreted as parang tinitira ko yung dati kong show. Which is hindi naman. Because I really meant nothing. Walang mali siya yung pagkasabi ko. But since nandiyan na yan, at apoy na, wala na. Nandiyan na yan. Pero at least bahagi ka ng history ng It's Showtime for how many years? Oh yeah. Alam mo, Odge, 7 years. 7 years? 7 years. 6 years ako initially, then tumigil ako sandali, then bumalik ako for about 10 months, so almost 7 years. 6.5 years, ganyan. Hindi ko makakalimutan yan kasi, OG, nung sinimulan yung Showtime, hindi ko alam ba't nandyan ako eh. Kasi, in fairness to Direk Bobet, kakaibang mag-isip si Direk Bobet eh. Pinaghalo-halo kaming mga wala namang kinalaman sa isa't isa. Imagine ang original cast ng Showtime. Si Ann, napakaganda, Diyosa, sosyal. Si Vom, napakamasa, na
Lastic Man na masa humor. Oo. Dalawang rakista na hindi naman nagti-TV. Si Jukes at si Teddy. Hindi naman close yung dalawang yan. Pinagsama ni Bobet yan. News ako tsaka morning show. Pinasok ako doon. Tapos si Vice noon, I remember, magandang storya to, Odje. Kasi si Vice nung panahon na yun, gumawa kami ng pilot. Ano siya, hurado, pero hindi siya ang main hurado. Ang main hurado noon, I remember, was Long Mejia. Tapos gumawa kami ng pilot. Ang ganda ng pilot. Nag-shine si Vice noon. I think nung napanood ng management, nagustuhan si Vice ang naging main hurado, unpredictable hurado. Doon nagsimula si Vice as hurado. Ang mga host nung panahon na yun, Bongan, Jukes Teddy, Kuya Kim, and then Vice as hurado. Alala mo yun, nandun ka nun Hindi, ako ang manager nun. Kung manager ni Vice Yung nun Vice ka So na. alam mo yung nangyari, di ba? Oo. Grabe yung break na yun. Sabi nga, pagka may break ka, ano yan, blessed yan Binibigay ni Lord yan Pag binigay ni Lord yan, basahin mo at boom, kunin mo. Yan ang biggest break device. Ang ganda nun. So, kumusta si Kuya Kim at ang relasyon ni Kuya Kim sa mga host ng It's Showtime? Well, okay naman. Nagkaroon kami ng misunderstanding ni Vice noon over Karil. Meron akong nasabi na ako naman, dahil kaibigan ko si Karil, inaanak ko, sinabi ko, I love Karil. May pinagdadaanan na pala ang show noon at again, it was taken out of context. Dahil nasaktan ko ang feelings ni Vice, inano ko siya, kinausap ko kagad o minessage ko kagad at nag-usap kami ng mahaba. So tapos na yun. Bagamat namang ilang fans talagang dinibdib yun, tapos na yan. That was 2 years ago. Pag mga ganun bang pangyari, Kuya Kim, nag-iingat ka na para in the future, wala na akong masabi or hindi ko na ma-hurt Depende yung feelings ng mga tao? Depende sa platform. Mas merong freedom to express sa Facebook at sa TikTok. At sa Instagram, mas merong freedom to express yourself. Kasi mahaba Pwede mong sabihin ng mahaba yung gusto mong sabihin. At may context. Pwede mong sabihin yung context. Sa Twitter, mahirap Kasi nga, napakakaunti yung sasabihin mo. Kung ano yung sinabi mo, kahit wala sa context, yari ka. So, napakaingat ko sa Twitter. Ngunit sa ibang social media platforms, I'm more liberal. And I'm not taken out of context. Kasi kita yung context alam saan ako nang gagaling. Siyempre, nag-merge na yung ABS-CBN at ang GMA. di ba? So, doon na rin napapalabas ang It's Showtime. Alam mo, so happy nga nangyari yan. Oo. Kasi nung una, when I moved to GMA, akala ko, ito na talagang merong network course nun Parang hiwalay na ako sa dati kong kumpanya. And ang laki ng utang na loob sa ABS-CBN. Alam mo naman yun. Kuya Kim became a household name because of ABS-CBN, because of that first break that they gave me dun sa morning show natin. Magandang Umaga Bayan, naging Magandang Umaga Pilipinas, naging Umagang Kay Ganda. Tayo ang first to note. We launched the show. Tayo ang Edo at Pinky pa pag nagkakagalit, magkalayo ng upuan. Di ba? Nakakatuwa yung show na yun. Alam mo, Umagang Kay Ganda. Yun yung papaumamaw mo. Oo, di ba? Tsaka yung Locomotion. Ang galing mo ron. Tawa ko ron. At yung segment mo, ang top rating segment doon. But anyway, back to your question about, I'm happy kasi back-to-back yung show namin. So ang feeling ko, kahit na hindi ako parte ng Showtime, parang parte pa rin ako. Dahil nakadikit yung show namin at ang ganda. Sa mata ng tao, parang magkasama pa rin. Kasama sa isang stasyon. Although I'm not in that show. Okay na rin yun. Ang buhay nga papalit-palit yan Weather lang. I'm so happy na niligay ako ni Lord dito sa GMA7 kasi na-maximize ang talent ko nito. I really am so thankful sa management ng GMA at nabigyan ako ng mga pagkakataon na hindi nabigay sa akin sa mahabang panahon. At 57 kasi, dapat ang career mo niyan medyo pababa na. Pa-relax ka na. Hindi Para akong na-turbo boost Pagdipat ko ng GMA, boom! Ito na naman. So, wow! Okay. Alam mo tayong nasa TV. Yan ang joy natin More than the income's good, of course. But more than the income, dapat happy tayo sa ginagawa natin. And the money will come. Kasi pag di ka inspired, kahit anong galing mo, hindi ka masaya At yung pera hindi rin malaki kasi nakikita na hindi ka masaya. Mas masaya ang dating mo sa camera, gusto ko to. There's something about him or her that I like. Kukunin ka ng susunod na project o ng endorsement. Akala ko magbabawas ka ng trabaho. Ba't parami ng parami? Hindi naman. Nasa maximum na ako ngayon. Ang maganda naman sa trabaho ko ngayon, OG, bagamat 3 show na binigay sa akin ng GMA, predictable ang schedule. Kasi puro live. Mahirap kasi yung serye. Isang serye lang, hindi mo alam anong oras ka matatapos. Or makukol ka. 24 hours. Minsan, alala mo yung lockdown? Pero pag ganitong live ang show mo, kahit 3 pa yan, predictable. Naaayos mo. May control ka sa schedule mo. And that's why I'm really so thankful sa GMA talaga. Nabinigay sa akin yan. Tsaka importante, hindi ka nagsusunog ng tulay. Importante rin yan, OG. Ikaw, ang dami mong dapat sinunog na tulay. Alam kong buhay mo Wala ka sinunog. Wala. Sila sumusunog ng tulay para hindi na sila makatawid sa akin. Charot. Hindi, pero ang dami natin. Alam ko yung mga pinagdadaanan. Pero, pinagdadaanan na rin lang ang
pinag-uusapan. Alam na rin natin lahat yung pinagdaanan ng kalusugan ni Kuya Kim. Mm. So, you consider this your second life? It's actually my third life, OG. Third life. Third life. Mhm. Kasi noong 2010, nagkaroon ako ng stroke noon. Ano pa, nasa kare-resign ko lamang sa Umagang Kaganda. Ah, That was the first year of Showtime. On the second year of Showtime, na-stroke ako. Nung na-stroke ako at hindi ako makapagsalita, akala ko tapos na ako sa TV. Kasi dependent ako sa pagsasalita ko eh. Hindi ako makapagsalita. Totoo. At nawala ang memorya kasi Kuya Kim, magaling ang memory niyan. May endorsement ako, Memo Plus Gold. Wala akong memory. Nakalimutan ko lahat ng kaibigan ko. Mga pangalan niyo, nakalimutan kong lahat. Naburang utak ko. Talaga. At hindi ako makapagsalita. Pero, pinagaling ako ni Lord. Ngunit, kahit pinagaling ako ni Lord, naging born again ako physically lamang. Sinabi ko lamang, Lord, pag bumalik ako rito, magiging napaka-healthy ko. So, I became healthy. Naalala mo, nung Magandang Umaga Pilipinas, medyo mataba pa ako nun eh. Medyo chubby ako nun. Pumayat ako, tumakbo ako, naging marathon runner ako, naging triathlete ako, naging very healthy ako. Dahil sinabi ko kay Lord. Ngunit, hindi ko pa rin siya tinatanggap bilang Lord and Savior. After 3 years, nagkasakit na naman ako. This time, na-paralyzed naman ako. Nung na-paralyzed ako, I was training for a full Ironman. Hindi ko alam kung bakit. Punta akong doktor. Nilagay ako sa ICU kaagad. That same day. Sabi, dahil yung paralysis mo, mabilis yan, papanigan sa diaphragm mo. Pag na-paralyze ka sa diaphragm mo, tutunguhan ka namin mamayang gabi. Ang panic ako. Sabi ko, Lord, ano ba to? And then that's when I finally said, Lord, I need you. Kasi nung na-stroke ako, I was still dependent on my power. Magiging malakas ako, magiging sportsman ako, magiging marathon runner ako, puro ako. Nung hindi ko na magalaw ang kamay ko at ang paa ko, at naghintay na ako matubo ng gabi, Lord, hindi ko kaya. Wala pala akong kaya. Hindi ko nga magalaw ang kamay ko eh. Ikaw ang kailangan ko. That's when I finally accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Doon ako naging born again. Yun ang storya nun. Oo, dahil nga bilang pangako mo sa kanya yun. Pagalingin ka lang. Pangako at saka na-realize ko kung ano yung kailangan ko. Ang kailangan ko siya, akala ko kaya ko eh. Wala akong kaya. Wala akong kaya. Wala tayong kaya. Akala mo magaling tayo? Wala. Lahat yung bigay niya. And anytime, it can be taken away. 2 beses akala ko mawawala sa akin eh. Anytime. Ang ganda ng buhay ko. Triathlete ako. Ayun man. 4 ang show ko. May kaya kami. Ang maganda ang misis ko. Ang gagaling ng anak ko. Boom! Bigla na lang na-stroke ako. Okay. Boom! Bigla na lang na-paralyze ako. Anytime, it can be taken away from you. So dapat nakaasa tayo sa kanya lang. Hindi mo kaya. Pag tinanggal sa'yo, wala kang magagawa. Kuya Kim, during that time, parang feeling mo, mamamatay na ako. Oh, akala ko. Kung una nangyari sa akin yan, nung na-stroke ako, ang takot ko, sabi ko, Lord, huwag mo akong kunin. Alam ko saan ako pupunta. Punta ako impyerno. Masama akong tao eh. Yung na-stroke ako ha. Bakit? Ang feeling ko, sama-sama ko. Kasi hindi ko pa siya tinatanggap. Bagamat, nagdadasal ako, makasalanan ako nun. Galing pa ako sa politika kung ano kalokohan pinagagawa ko. So, noong pangalawang beses, nung nag-GBS ako, Guillain-Barré syndrome, nung tinanggap ko na siya, nagkaroon ako ng kapayapaan. Alam ko kung saan ako pupunta nun, kung mamamatay man ako. Pagkatapos ko siyang tanggapin, alam ko pupunta ako sa langit. Maraming ang nagagalit dyan, maraming nagsasabi, ang yabang mo naman, Kuya Kim. Ba't mo sinabi pupunta ka sa langit? Sigurado ka? Pasigurado pa kay Jesus. Paano naman si St. Peter? Di ba merong listahan, may libro yan. Ganyan, no? Sinabi ko yun dati kay Tito Boy. Sabi ko, tinanong niya, Kim, what are you not afraid? I'm not afraid to die because I know where I'm going to go. Sabi ko, well, itong paliwanag naman yan, OG. All have sinned and fall short of His glory. Makasalanan ako. Walang hindi makasalanan sa kwarto nito. Mag-isip ka lang ng kalasuan sa kapwa. That's already adultery. Pag inisip mo yung kagalit mo, sana madapa ito, sana mamatay ito. Hindi mo pinapatayan. But in your mind and in your heart, you're guilty of murder. And every single day, ang dami pumapasok sa utak natin ganyan. Correct. Pinipigil lamang natin, ngunit natural na makasalanan ang tao. All have sinned and fall short of His glory. Pero, kaya dumating si Kristo eh. That's why Jesus Christ died on the cross for our sins, though we don't deserve it, because all have sinned and fall short of His glory, that God gave us a free gift of eternal life. Kaya namatay si Kristo para sa atin, para masave tayo. All you have to do is accept. Hindi tayo pupunta sa langit dahil sa mga kabutihang ginawa natin. Hindi. Susunod yan. Dahil pagkatapos natin tanggapin si Kristo, we are overflowing with gratitude. Babait ka eh, whether you like it or not. At pag siya ang Panginoon mo, susunod ka eh, babait ka talaga. Pero hindi na magdadala sa atin sa langit. Ang magdadala sa atin sa langit, yung pagkamatay ni Kristo. He died on the cross. He suffered crucifixion. Diyos siya, yet He did it for you and me. Kahit na we're not perfect. That's grace. Kaya tayo pupunta sa langit, that's a grace. So habang humingi ka ba ng second chance, that time, parang umiiyak ka? Oo. Magulgul ako. Talaga. Tulungan mo ako, Lord. Ayoko matubo. Iiyak talaga ako. So, kumusta na ngayon ang healthy Kuya Kim? Maganda. I'm training for a marathon this coming September. May na-discover akong bagong sport ngayon, CrossFit. Kasi pag medyo 50 ka na, 57 na ako, magsi-60 na ako, magsi-senior na ako in 3 years. Kailangan, ang focus natin ngayon ay muscle. So, medyo maskulado ako ngayon, magandang katawan ko. Dahil para hindi tayo magmukhang hukluban. So, pag tanda natin, pagdating ko ng mga 70 plus, maganda patikas pa rin ako. At nagagawa ko yung mga bagay na nagagawa ng bata. Okay. Ano na yung mga inalis mo bilang
kapatid ng pag-aalaga mo. Pagpupuyat. Pagpupuyat. Kailangan maka 6 hours of sleep ako. Kagabi, dahil meron kaming ginawa ng gabi, 5 hours lang. Therefore, kailangan mag-nap ka. At kailangan, mamayang gabi, kailangan medyo 7 hours ako. Okay. So, kailangan 6 ang average ko. Ah. Pagpupuyat. Pangalawa, regular exercise routine. Yung CrossFit ko, 3-4 times a week yan. Tumatakbo ko ng 2-3 times a week. Yun ang ginagawa ko ngayon. Pangatlo, tamang pagkain. Ang kalaban natin, hindi taba. Ang kalaban natin, hindi kape. Ang kalaban natin, asukal. Sugar is what kills you. So, lahat ng kinakain ko dapat low sugar. Dapat, ano bang sugar? Hindi lang asukal yan eh. Yung glucose at starch, tinapay, kanin, dapat konti lang kain yan. Mas maraming protina. Kung kailangan mo ng carbs, dapat hindi sa simple sugars, dapat hindi sa asukal. Kunin mo sa gulay, kunin mo sa prutas, yan ang carbs na maganda. So, tamang pagpili ng pagkain. At of course, mas maraming dasal. Kasi alam ko na hindi nga akin to eh. Anytime mawawala sa akin to eh. So, ang dasal ay, sabi nga sa Bible eh, pray unceasingly. Huwag kang tumigil ng dasal. Hindi mo kailangan lumukod. Ayun, nagdadasal ako. Sana si Oji maging mas successful pa. Habang nakamotor ako, sana hindi ako makaksidente at sana hindi makaksidente yung mga katabi ko. Ganun lang. Kausap mo siyang palagi. And that gives you peace. Hindi mo kailangan lubog sa simbahan. So, may nabago ba sa attitude ni Kuya Kim? Mula nung siya ibigyan ng third life? Dati, Oj, gigil na gigil ako sa success. Sa gigil kong mag-succeed, nagkasakit-sakit tuloy ako eh. Nawala yung gigil. Naging more trusting and more accepting. Pagka pangit ang takbo ng mga bagay-bagay, Lord, binigay mo yan, ikaw na bahala. Nagkaroon ako nun. Dati wala niyan. O na-cancel ang show. Lord, nilagay mo ako rito. May dahilan ka eh. Ikaw na bahala. Dati-dati, ako, magigiba yung show. Tawagan ko si ano. Kailangan ayusin natin to. May gigil. Nawala yung gigil. Nangangarag ka pa. So ngayon, parang kung para sa akin to, para sa akin to. Kung hindi, pero alisin mo sa akin to, Lord. Basta binigay sa atin ni Lord yan, may dahilan. Pag inalis sa'yo, may dahilan din. At ang dahilan, palaging maganda. Kung baga nakikita natin kasi, Odds, yung kung mamanayaw tayo ng kotse, papanik ng Tagaytay, foggy. Ang nakikita natin, 10 meters lang yung fog. Ang nakikita ni Lord, yung mapa. Alam niya kung anong meron doon sa kabila. At alam niya kung saan ang bangin. Kaya ilibihis ka niya, dadaling ka niya sa paliko. Bakit ganoon? Kasi may dahilan yan. Kasi nandun ang araw. Bangin yan eh. Hindi natin kita yan eh. At kita ni Lord yan. Nagkaroon ako ng ganung pananaw. Bilang ama, Kuya Kim, so I'm sure nag-alala ka dun sa iyong anak. Abay, oo. Worldwide. Nabalide, anak. Alam mo, Oji, sanay tayo sa bashing. Sanay tayo sa local bashing. Correct. Ito na bash ang anak ko at ang buong pamilya ko sa buong mundo. Nasa Amerika pa kami. Graduation ng isang anak ko. Biglang, lumabas yan sa isang dyaryo sa Philadelphia. Ito kasing anak ko si Eliana, Oji. Aktivista, palaban. Hindi ko nga alam na naging ganyan yan kasi sobrang talino niyan. Nakapasok on her own sa University of Pennsylvania. Yung UPenn, Ivy League yan. Tinrabaho niya yan? Siya mag-isa yan. Ang gaganda ng grades ng high school at college. Elementary. Tapos ang taas ng scores. Nakapasok siya dyan. At nung nandun na siya, naging very active sa student movement. Meron siyang org doon na environmentalist si Eliana. Pumanig sila o tutol sila sa patayan na nangyayari sa Palestine ngayon. So naging very vocal siya doon. Pero hindi ko alam siya palang leader nung mga grupo-grupo doon. Akala ko one of those that were protesting. Normal naman yun. Nung college kasi ganyan, aktivista rin ako nun. Hindi ko alam siya ang leader. Siya ang nagsasalita sa press. Alam mo naman, gera yan. Sinample siya. Na dinisperse yung kanilang rally. Ang tawag dyan, encampment. Nagka-campus sila doon sa parang yung third quarter storm sa UP dati. Sa UPenn. Unang lumabas yung mukha ng anak ko in a small tabloid in Philadelphia. Tapos kinabukasan, nasa New York Post na kami. Tapos nung hapon, nasa Washington Post. Tapos nandun na kami sa Fox News. 10 minuto ang binigay kay Eliana at sa pamilya ko sa Fox News. At ang sinasabi, itong babaeng to, sinasabi homeless, etc. Pero ang tatay naman niyang yaman-yaman. Hindi naman niya sinabing homeless siya eh. Ang sinabi niya, she was taken out of her dorm. Pero it was taken out of context. But I'm proud of her. Hindi naman krimen yung ginawa niya. Pinalabas or pinalayas ba siya sa dorm? Hindi, sinarado yung siya parang temporarily suspended. Doon siya nakatira sa loob. So, bawal pumasok. Yun lang yun. Pero ayos na. As far as my daughter and her school is concerned, summer ngayon so bakasyon, wala na. Pero pinalaki rin. Dahil nga may gera, nasample lang. Again, I'd like to say, I'm proud of her. Yung mga anak ko nga, odds yun eh. Nung lumalaki yan, sinasama ko sa show yan eh. Correct. Nakikita kasi. Pag ganyan kalaki, napakadaling ideal talaga. Yung mga nagsisibo ng pamilya, enjoyin nyo yan. Pag nagkaroon ng sariling isip ang mga anak nyo, dyan ka matcha-challenge. Dyan malalaman kung what you're made of. Yung parang pinagdaanan ng anak ko at marami pa yan. Asan na si Kuya Kim? Nag-alala ka. Syempre. Nag-alala ka sa anak mo and then, ano naging action mo? Moral support. Tinatawagan ko palagi and I tell her that I'm always there for her, that I'm proud of whatever she stands for. Kasi magkaiba kami ng stance eh. Pero dahil dahil yun ang sa kanya, I respect her right to
to be able to say what she wants to say and be brave about it. Matapang at believe ako sa kanya. Kanya-kanyang pananaw yan. Ganyan ang kanya. So, anong sabi ng lolo niya? Ganon din. Sabi niya, Eliana, in my 65 years in politics, never ako na-feature sa mga dyaryong yan. Congratulations. Pero Kuya Kim, nakabasa ka naman ng mga magagandang comment Marami naman. Marami naman. patungkol sa iyong anak. Marami naman. Oo. Hati naman yan eh. Marami. Hati naman lagi yan eh. Pero syempre, yung iba nga napaproud dahil Yeah. may anak siyang palaban. Ayoko nga lumaban eh. Yung anak ko naman palaban. Ganun talaga. As much as possible, umiiwas nga ako sa ganyan. Gee, I turned my back from politics. Naalala mo nung una nating, nung 2004? Correct. I was under suspicion na tatakbo ko eh. Kaya walang maniwala sa akin nun dahil tatakbo yan, ginagamit lang yan ng TV dahil tatakbo mayor yan. Alam mo yun? Kaya nag-quit ka. Nag-quit ako ng TV, ng Ng politika. politics, oo. Naniwala lamang ang taong bayan noong tumakbo ang kapatid ko. Hindi ako. Si Ali, si naalala Ali. mo? Ako dapat yun. Because I really chose my passion. And my passion is television. Again, si Lord na naman. It so happens that it was the Lord's plan for me. Pag para sa iyo kasi madulas eh. Itong career ko sa TV, madulas, Soji. Lahat ng pasukan ko, maganda. Alam mo yun? Oo. Madulas. Kuya Kim, anong maipapayo mo sa mga gustong maging Kuya Kim someday? Tatlong bagay. Tatlong P. Number one, passion. You have to have passion. Pag wala kang passion, pag wala kang nung L dun sa television, gigil. Hindi ka hindi ka lalayo. Kailangan mahal mo. It's not about the money will follow, but you have to like the medium and you have to like the work. That's number one, passion. Number two, persistence. Nakapasok ka na. Ang hirap ng break sa TV. Biglang nawalan ka na. So, ayaw mo na? Hindi. Tuloy ka. Tuloy lang. Tuloy. Basta nandiyan ka palagi. Basta you're always available. Ang attitude mo maganda. Positibo ka palagi. Persistent. At nakikita ng mga boss na hard worker ka. Pangalawa. Pangatlo, prayer. Kahit anong passionate mo, kahit anong persistent mo, pag wala ka namang connection kay Lord, wala ka rin. So, tatlo yan. Tatlong P. Persistence, passion, and prayer. At yung maipapayo mo sa kanila dahil ikaw nag-agaw buhay ka na ika nga, para sa kalusugan. Para sa kalusugan, importante to stay active. At ang advice ko naman sa mga pareho ko that's already almost senior, 3 years na lamang po may senior citizen ID na ako. It's not about your age, your chronological age. It's about how you think. May sinasabi nga sila, age is just a number. Totoo yan. Kasi pag nag-exercise ka na magandang kinakain mo, magandang pananaw mo, kahit na 60 ka, ang tunay na age mo, mga 40 ka lamang, 30 ka lamang. Kasi nasa pananaw yan. Pero pag inisip mo matanda ka na, manghihina ka na, hindi ka na mag-exercise dahil matanda ka na, lalo ka tatanda. Pag magiging 70 ka talaga, magiging 60 ka. At sa mga bata naman, enjoy your youth dahil sabi nga nila, at a certain point in your life, lahat ng ginagawa nyo, pagbabayaran nyo. Huwag pumasok sa bisyo, huwag maging masama sa katawan, don't damage your body, ayusin yung ang reputasyon mo, dapat solid. Kasi pagdating mo ng edad natin, pagsisisihan mo lahat ng pinagagawa mo. Babayaran mo talaga. Huwag ka na magkalat habang bata ka pa. Kuya Kim, magkakaiba naman ng tatay, ano? Pero bilang tatay, ano yung sana itong ginagawa ng mga tatay? Ako naman bilang tatay, no? Ang masasabi ko lamang, ang may kukwento ko ay experience ko. Kung may babalik ko lamang ang oras nung bata pang mga anak ko, nung mga 5 to 6 years old sila, that was the time na meron tayong morning show eh. Kung may babalik ko lamang ang oras, I should have spent more time with them. Ay, talaga. Bagamat lumawig ang career ko, naging Kuya Kim ako, naging very successful ako, I would have felt happier if I spent more time when they were young. Kasi ito hindi ko makalimutan eh. Siyempre, dahil may morning show tayo, pag weekend, tinutulog natin, naghabol tayo ng tulog eh. Di ba? Correct. Lapit sa akin yung anak kong babae, si Eliana. She was only mga 4 years old. Papa, how come whenever I see you, you're always sleeping? Ano ako, sabi ko. Akala ko binabalanse ko lahat. Weekend lang naman ako natutulog. Pero sa mata ng bata, hindi. Because they want you eh. And then, I regret na many times, sinabi sa akin ng mga anak ko malilit, Papa, can you read a book for me? I'm sleepy eh. Let Papa sleep. Kung may babalik ko lang, binasa ko lahat ng libro pwede kong basahin. Ngayon, kahit basahan ko na, 21 anyos na yun eh. Kahit basahin ko na, basahan ko ng libro yun. hindi na makikinig. Oo. Ngayon, nililigawan ko ng mga anak ko para lang to be with me. Nililigawan mo. Kailangan, can you be with Papa? Are you not so busy? Please be with Papa naman. Nung ganyan kaliliit yan, dadamputin ko lang, akin lahat yan eh. Kung may babalik ko lang. At yan ang regret ng napakaraming magulang. But again, life happens. And sabi nga nila, hindsight is always the best sight. Kung may babalik ko lang, ganun ang gagawin natin. But I have no regrets dahil lumaki na maayos ang mga anak ko at naging maayos ang career ko at ang marriage ko.